Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, mga kakamping bansa ng Pilipinas na galit sa pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Tinawag ng United States at Japan ang pinakabagong agresyon ng China sa West Philippine Sea bilang labag sa batas at hindi katanggap-tanggap. Sa isang post noong linggo, inulit ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang suporta ng Washington DC para sa Pilipinas gamit ang partner and allies, ang hindi ligtas, labag sa batas, at agresibong pag-uugali ng PRC ay nakagambala sa isang legal na misyon ng Pilipinas, na nagsasapanganib sa mga buhay ng mga Pinoy ang pinakabago na aksyon ng People's Republic of China, sabi ni Carlson. Samantala, nag-post din si Japanese Ambassador Endo Kazuya, na tinututulan ng Tokyo ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea at naglalagay sa panganib sa buhay ng mga tao, ang anumang panliligalig at pagkilos na nagpapataas ng tensyon o humahadlang sa kalayaan sa pag-navigate ay hindi pinahihintulutan. Ang pagtataguyod ng isang nakabatay sa mga patakaran ng internasyonal na kaayusan at pagsunod sa mga pangako ay dapat mangibabaw, sabi naman ni Kazuya. Sinabi ng China na nabangga ng isang barko ng Pilipinas ang isa sa mga barko nito malapit sa pinag-aagawang shoal. Binatikos ng Pilipinas ang mga pahayag ng China bilang ganap na walang batayan. Bilang tugon sa sagupaan, sinabi ng China nitong Lunes na ang kasalanan ay buong nasa panig ng Pilipinas. 我要重申强调的是，鲜滨礁是中国南沙群岛的一部分。8月25日，菲律宾渔业与水产资源局公务船 不顾中方的坚决反对和一再劝阻，执意侵闯中国南沙群岛鲜滨礁附近海域，并以危险的方式故意冲撞现场执法的中方海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法，对菲方的船只采取了必要的处置措施，现场的操作 专业、克制、规范。一段时间以来，菲方频繁地派出海警船、公务船等强闯鲜滨礁附近海域，企图向在鲜滨礁西湖长时间滞留的非海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方此举严重侵犯了中方的主权，严重违反了南海各方行为宣言， 破坏了南海的和平稳定，中方敦促菲方立即停止侵权挑衅，立即撤走有关的船只。中方将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性。 Pilit sinisisi at pinagbibintangan ng China ang Pilipinas na gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea, kahit kitang-kita naman ng buong mundo na tanging ang China ang may kagagawa ng lahat ng gulo sa West Philippine Sea. Hindi natin malaman kung saan kumukuha ng common sense ang China government para sabihin kasalanan nito lahat ng Pilipinas. Alam naman ng buong mundo sino ang gumagawa ng mali at agresibong aksyon sa West Philippine Sea based na rin sa mga kuha ng litrato at video. Nag-deploy ang People's Republic of China ng labis na puwersa ng kanilang mga barko sa pagtatangkang harangin ang lehitimong humanitarian operation ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa isang statement na ibinahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, sinabi nito na deploy ng China ang nasa kabuuang 40 barko kabilang ang 6 na China Coast Guard vessels, 3 People's Liberation Army Navy warships at 31 Chinese Maritime Militia vessels na nasa bisinidad ng Escoda Shoal. Bunsod nito, hindi maayos na naihatid ang mahalagang supply kabilang na ang special ice cream treat sana mula sa commandant ng PCG bilang pagpupugay kasabay ng National Heroes Day kahapon. Sa kabila nito, hindi natitinag ang PCG sa pag-uphold sa pambansang interes at pagtiyak sa seguridad ng mga karagatan ng ating bansa. Hinimok din ng PCG ang China Coast Guard na sundin ang international law at itigil na ang pagpapadala ng maritime forces na makakasira sa mutual respect sa pagitan ng mga Coast Guard. Pinabulaanan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang claim ng China na sinagip ng kanilang China Coast Guard ang personnel ng Pilipinas, na di umano'y nahulog sa dagat sa nangyaring panibagong panghaharas ng mga barko ng China laban sa BFAR vessel na BRP Datu Sanday malapit sa Escoda Shoal nitong Linggo ika-25 ng Agosto. Sa isang statement,
Sinabi ng NTF na ito ay fake news at misinformation na isang malinaw na pagpapakita ng pagbaluktot ng China sa katotohanan at paggamit ng disinformation para palakasin ang imahe nito sa publiko. Ginawa ng ahensya ang paglilinaw matapos ang mga mapanganib at agresibong maniobra ng nasa 8 Chinese maritime vessels laban sa BRP Datu Sanday habang naglalayag mula Hasa-Hasa Shoal patungong Escoda Shoal kahapon, kung saan hinarang, pinalibutan, ilang beses na binangga at binomba ng water cannon ng CCG vessels ang BRP Datu Sanday, para pigilan ang humanitarian operation nito na maghahatid sana ng mga supply na pagkain, diesel at medisina para sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Bunsod ng insidente, pumalya ang makina ng BRP Datu Sanday at napilitang maagang itigil ang humanitarian operation nito. Sinabi din ng ahensya na nalagay sa seryosong banta ang kaligtasan ng mga Pilipinong crew at mga mangingisdang kanilang hahaturan ng tulong. Ang ginawang ilegal, agresibo at unprofessional na aksyon ng mga barko ng China, sa kabila naman ng panghaharas ng Chinese vessels. Sinabi ng NTF na napanatili ang mataas na moral ng mga personnel na lula ng BRP Datu Sanday at ligtas at walang nasugatan. Nanindigan din ng Pilipinas na hindi ito matitinag sa pag-iit ng mga karapatan ng ating bansa alinsunod sa international law. Behavior from China, because this is a struggle. We have to be ready to anticipate and to get used to these kinds of acts of China, which are patently, paulit-ulit na natin sinasabi illegal pero wala silang pakialam. Sinabi po ng Presidente, we need to do more than just file diplomatic protests. Ano po kaya ang gagawin natin? What more are we going to do? That is for the National Maritime Council to discuss. On our own, sa Defense Department, we are doing a lot of things, but I'm not at liberty to talk about it. Sir, you will be meeting with a representative from the Asia Pacific tomorrow. Will that be raised during your meeting? I'm not going to. The meeting will be the MDB-SED. Those are the list of approved activities with our treaty partner for the ensuing year. Sir, do you see a need? How necessary is it for the Philippines and the U.S. to discuss and agree upon on whether or not an armed attack should be considered? You know what? That is putting the cart before the horse. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I'm focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that does not happen. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.